Dalawa yung impeachment na nasampa laban kay Bongbong Marcos. The first impeachment was from Attorney De Jesus. Inisponsoran ito ng isang congressman, Pusong Pinoy Party List. And then, yung isa, impeachment complaint na final naman ng Makabayan Bloc. Yung impeachment complaint na final ng parehas na dalawa, nauna nang dineclare na sufficient inform. Pagkatapos, noong nagkaroon na ng discussion tungkol sa substance naman, kasi an impeachment complaint, in order for it to proceed doon sa botohan sa plenaryo, kailangan ma-declare siya ng Committee on Justice na sufficient inform and substance. So ngayon, hindi nila dineclare. Ito na yung sinasabi ko sa inyo nung una pa lang, okay? Ang impeachment kay Bongbong Marcos ay hindi realistic. It's not realistic. Expected na po na ibabasura yan. We're not surprised at all. Insufficient in votes. Sabi ni Katkat. Correct. Di ba yun yung sinasabi ko na ang impeachment, kahit ilaban man ang patayan yan at this point in time. Okay? Wala kang makukuha enough votes dyan. Circus lang yung impeachment kay BBM, tapos may pa-walkout pang nalalaman si Abante, yun pala patapos na din. So anyway, so yun nga no, I think it is already very very clear na hindi realistic ang impeachment to remove BBM sa pwesto. To remove BBM, there must be, we must think of some other way, and you know, we have to think of a creative way on how to do that. I do not know how we're going to do it. Okay? But like I said, mahirapan talaga tayo dyan sa impeachment kay BBM. It's going to be very, very difficult. Kung maalala ninyo, pati yung impeachment na final ng mga Duterte-aligned, yung mga Duterte-aligned personalities, hindi nga sila nakakuha ng sponsor, ng endorser. 'Di ba? Kaya hindi pumasok, hindi na tinanggap as filed. Yung una, parang ni-report siya na wala daw kasi si Cheloy, wala sa Pilipinas. Yung pala, wala palang nag-endorse. Walang nag-endorse na congressman. 'Di ba? So, nakita nyo na kung gaano kahirap i-impeach si Bongbong under this kind of legislature. Hindi naman talaga realistic yon. Sinabi na yan ng mga magagaling na abogado. Dapat si Congressman Luiso magbitiw as chair kasi bias na siya para kay VP Sara. And that is not a realistic expectation. You do not expect these people to resign. At this point in time, na hindi naman talaga sila sumusunod sa kung ano ang fair at kung ano ang just, you cannot really expect these people from doing the right thing. Ayan. Ayaw nila lang matinong way na paalisin si BBM. Then people power, PP3 na yan. Well, if the people can do it, why not? 'Di ba? If the people can mount a people power, then why not? Eh kaso pag pirma pa nga lang para sa petition sa Korte Suprema, hindi tayo magkaisa eh. Di ba? So good luck talaga. I'm willing to try. I'm willing to, 'di ba? Exert effort on how to peacefully induce transition. Akala ko si Kong Marcoleta ang nag-endorse, di pala. Walang nag-endorse. Walang nag-endorse na congressman. Kaya yan nga sinasabi ko sa inyo ganun kahirap magpa-impeach kay BBM. Hindi pala totoo na may nakaabang na mag-endorse kung tatanggapin. Di ba parang sinabi na rin yan ni Mike Defensor na yung congressman na yun umatras. Yung nakausap nila na dapat mag-endorse, umatras. Basta ako, walang araw na di ako mag-pray na mategi na lang ang bangag na yan. Walang tayong maaasahan sa mga no-balls corrupt sa Congress. Nakita yung loophole ng filing of impeachment case, no? Basta hawak yung Congress. Asa na nga si BBM, hindi na nga mabalitaan. Kahit for delicadeza, Miss Joey, Sir Leandro, they kidnap PRRD without they kidnap PRRD. They did not present PRRD before the competent Philippine Judicial Authority. Nangidnap po ng kapwa Pilipino at tinulungan ng Congress ang mga kidnappers ni PRRD. Tapos ngayon ka maghahanap ng delikadesa. Wala na yan, sir. Ano lang yung saktan lang yung puso mo. Ang mga kalaban natin, wag mong ilagay sa parehas na pedestal yung mga kalaban natin. Kasi yung mga kalaban natin, they are way past delikadesa. Bakit hindi maging endorsers si Pulong or other Duterte-aligned congressman? The Dutertes are too decente to do something like that eh. Hindi sila yung parang mangunguna para sa impeachment ni BBM. Ma-technical na naman yung filing ng Makabayad Block dahil wala pang Feb 6, nag-file na sila.
sabi ni Dean Villacorte. Actually, napag-usapan na namin to nung isang live. Kasi ang alam ko rin, February 6. February 6 talaga yung filing pa dapat ng impeachment complaint against Inday Sara. So ngayon, since nag-file na sila ng impeachment against VP Sara, which is earlier than so ibig sabihin barred pa yon, 'di ba? Ibig sabihin barred pa yung impeachment complaint na yon. Kasi within the 1-year bar rule pa din. So dapat maano lang siya, ma-disregard lang siya. So anyway, ayun na nga ang sistema, no? Ganun na nga ang kwento ng buhay natin. It's really going to be very, very difficult to impeach Bongbong Marcos. Ngayon si Inday Sara is a different story. Kasi nga, si Inday Sara, na wala mang kakwenta-kwenta yung kaso sa kanya, pagka napunta yan sa Justice Committee, malaki ang chance na magpo-proceed pa rin yan. Pupunta yan sa plenaryo at makakarating sa Senate. However, since nag-file sila ng hindi pa tapos yung February 6, pwede pang ipa-clarify sa Supreme Court kung kailan ba talaga ang effectivity ng 1-year bar rule. Sabi ng host ng DZXL na lawyer, mukhang mate-technical na naman daw ang impeachment kay VP. Hindi ko pa kasi nabasa talaga exactly yung yung final decision ng Supreme Court. Pero ang pagkakaintindi ko was that, di ba 4 yung impeachment na final kay Inday? Yung first 3 nangyari nung December. Yung 4th impeachment, February 5. February 5 final. I remember kasi birthday ko yun February 5 So ngayon, yun yung time na tinransmit siya sa, yung 4th impeachment complaint, yun yung tinransmit sa Senate. Ang sabi is that, ang 1-year bar rule will apply 1 year from the time na tinransmit yung impeachment complaint sa Senate. Yun yung reckoning point ng 1-year bar rule. Kaso nga lang, ang nangyari, yung 4th impeachment complaint, since invalid nga yun, ang reckoning point dapat is when it should have been transmitted to the Supreme Court. Which is dapat nangyari dun sa first 3. Kasi yung first 3, hindi inaksyonan. 'Di ba? So, tingin ko, siguro ang iniisip ng Makabayan Bloc at nung Tindig Pilipinas at saka nung grupo nila Franz Castro, ang iniisip nila is, ang reckoning point is the time when the first 3 impeachment, somewhere dun sa pag-file ng first 3 impeachment na yun, na dapat inaksyonan siya, kaso hindi inaksyonan. Yun yung magiging reckoning point. Nung time na there's no action. Ganon. Yung di ba dapat after 10 days after ma-receive ng Secretary General, dapat makalendaryo na siya. Yun, yung reckoning period na yun, yung period na yun is counted doon sa mga first, nauna ng mga impeachment complaint. Feb 5 pa talaga. Yan kasi yung Feb 5 nila in-archive, yung first 3 impeachment. Okay. Which is also the period when they should have transmitted the impeachment, yung first 3. So, kumbaga, yung pag-archive, yun yung action. So, therefore, okay. Maganda yung maganda yung sinasabi ni Bachuchay. Baka. So, ibig sabihin, if that is the case, Feb 5 pa rin. Meaning, Feb 6 pa rin yung 1-year bar rule. Anyway, since hindi naman tayo mga abogado at hindi naman tayo mga law students ngayon, I think ang political value nitong mga to, para hindi niyo napahirapan yung mga sarili-sarili ninyo, ang political value nito is, it's incumbent now upon Tindig Pilipinas and Makabayan Bloc na patunayan na yung kanilang pag-file earlier than February 6 is something that is acceptable. It's outside the 1-year bar rule. Kasi ngayon, kung kunwari, di-final nila, o pagkatapos pag-uusapan na dun sa, sa Justice Committee ng Congress, o edi pwedeng tanungin niya ni Inday na parang, isn't that within the 1-year bar rule? O, di ba? O, edi i-resolve pa nila yung issue na yan. Di ba? So, insofar as tayo yung concern, pabor yan sa atin. O, tangina, i-final nyo agad, o, edi matatanong pa yan. Diba? Pagka-check ngayon, yung impeachment complaint ninyo, if it qualifies, if it is sufficient in form, patunayan nila, nalabas na sa 1-year bar rule yung complaint na yun. Sobrang atat nila. Actually, sobrang atat nila. Yung parang, dude, ba't hindi na kayo maghintay ng Feb 6 para walang issue?
Di ba talagang kailangan i-file? Pagkatapos kailangan talaga i-file na magkasunod sa isang araw? Takinan, trip ninyo. Anong trip ninyo? Di ba? O so ngayon, pagka final nila yan, o edi pwede pang tanong i-challenge ni Inday yan. Diba? So, pabor sa atin yun. So, kung gano'n yung ginagawa nila at pabor sa atin, o edi masaya tayo. Diba? Nasa atin yung odds. Miss Joey, drama lang nila yan. Alam naman nila na Feb 6. Hindi nga, Navi. Okay? Ganito nga. Okay? Malamang meron silang ibang pinaniniwalaan. Okay? Ngayon, dahil nag-file sila earlier than Feb 6, okay, it favors us. Tayo yung pinapaboran ng sitwasyon na yon. Bakit? Kasi kapag kunwari nag-file sila ng ganyan, ay, nag-file kayo earlier, hindi ba Feb 6? Hindi ba within the 1-year bar rule pa rin yung pagpa-file ninyo? O sino ngayon ang mahihirapan? O edi ang mahihirapan ngayon, si Tindig Pilipinas at saka si Makabayan Black. Kasi nag-file sila doon sa period na questionable, di ba? They are afraid that someone will file a weaker case. Sabi ni Ian Paring, correct. Di sumugal kayo. Di sumugal sila. Kaso ngayon, they are, maybe yan yung ano nila, yun yung kanilang risk assessment doon. Mag-file na sila ng maaga kasi natatakot sila na maunahan sila meron makapag-file ng weaker case. Pagkatapos, yun yung ano nila, no? Yun yung parang, yun yung kanilang risk payoff. Ay ngayon, kaso nga lang, ang kabayaran naman nun is, okay, fine. Nag-file kayo kasi natatakot kayo na merong mag-file ng weaker case. Kaso nga lang, you are under the pain of being questioned kung pasok pa rin kayo sa 1-year bar rule o hindi na. Nabasura na ba yung naunang impeachment ni Baby M? Yung sinabi na baka pakana mismo ng admin, yes, parehas na basura. Yung kay Lisa Masa, yung sa Makabayan Black na impeachment at saka yung kay Attorney De Jesus complaint. But their filing is off since it's not yet Feb 6. Tingin ko meron silang ibang tinitingnan na reckoning period. That's why they filed it earlier. The new date was mentioned in the motion for reconsideration, which is January 20-something. Yun nga, yun yung sinasabi ko kanina. Baka yung calendar days na tinutukoy doon, kinuha doon sa first filing. Kaya naging mas maaga siya kaysa sa February 6. Joey, anong masasabi mo sa pag-alis ng bansa ni Kong Leviste? Matindi ang banta sa buhay ni Kong Leviste. That's what I know. Daming kababalaghan today sa legislative, Joey. Yun nga yung sinasabi ko ever since. And that is the reason why I thought of the Tay Kami Naman signature campaign. Kasi nga, wala na talaga tayong maaasahan. Wala na tayong maaasahan sa executive department. Wala na tayong maaasahan sa legislative department. Sa legislative department, we have a very, very small Duterte block. Sa Senate, kahit papano, meron tayong win. Sa Congress, wala. Sa House of Representatives, wala. So, wala tayong maasahan sa executive department. Wala tayong maasahan sa legislative department. Kanino tayo pupunta? Kaya nga, yun yung sinasabi ko. We go to the Supreme Court. Magmarcha tayo papunta ng Supreme Court. Diba? Magmarcha tayo sa Supreme Court. Ipakita natin na kailangan natin ang Supreme Court ngayon. Gusto na natin silang mag-decide at gusto natin silang itama ang mga mali dito sa bansang to. Kasi walang nagpo-push back sa executive at saka sa legislative. It is the Supreme Court which must check on these two branches of government. Biruin mo, nangidnap lang tong administrasyon na to. Hanggang ngayon, walang nagsasabi, huy, mali yan. So yun ngayon, kaya yun yung sinasabi ko, 'di ba? Yun yung sinasabi ko. Ngayon, pwede naman kayong magrevolusyon, pwede naman tayong magrevolusyon diyan, 'di ba? Palayasin natin tong diktador na ito, ganyan. Pwede naman 'yan, kaso nga lang, kaya ba natin? 'Di ba? Di nga tayo sinusuportahan ng mga generals natin, yung mga lower ranking men in uniform. Of course, syempre, hindi mo rin naman ma-expect na sila ang mamumuno dito, 'di ba? Don't they have credible lawyers? Sinong credible lawyers? Hindi, nagpunta na nga tayo sa Supreme Court, ma'am. Nagpunta na tayo sa Supreme Court. Meron na nga tayong 4 na petisyon doon. 'Di ba? Ang problema nga, yung Supreme Court ayaw mag-decide. So, yung mga lawyers natin, nagpunta na ng Supreme Court. Bakit kasi hindi naglabas si Amy, ang mga ebidensya niya na adik ang kapatid niya? Will it make her complicit in the wrongdoing for her brother? Nagsabi na nga si Senator Amy, may nangyari ba?
Actually, yung sinabi niya, pwede naman niya yung i-affidavit naman niya yun di ba? Pwede niya i-affidavit yun. Personal testimony naman yun. Nung nagsalita siya, meron ba kayong ginawa? Wala rin naman kayong ginawa. Pinagdududahan niyo, duda pa rin kayo. I do not know, pero sa totoo lang, I'm so over yung mga para, Amy, galit kayo kay Amy, ganyan. Tinabla na ni Amy yung buong pamilya niya, and you still cannot trust her. So what else you want her to do? Will it move your feet to do something else? Ang complicit, yung nagsasabi na meron siyang ebidensya, hindi nilabas. 'Di ba? Yung mga may files tungkol sa pag-a-addict ni BBM, kasi hindi nilabas. Kakaya natin kung lalabas tayong lahat na DDS, it's a matter of numbers. Maging matapang lang sana ang lahat. O sige, good luck. Sige, good luck. Okay naman yan. Sige, di labas. Pag nag-rally, labas. Samahan namin kayo sa SC. Pag dinala nyo yung letter sa SC, kailan ba? Sabi ni JCDJ. Walang problema. Gusto namin yan. Yung mga yung mga nagsasabi na, pagka merong yung Polvoron video, nag-react ba yung tao doon, di ba? Parang, sige, bongbong addict, ganyan, ganun. Did it put people into action? Hindi rin naman. No, merong white powdery substance si BBM sa ganito, nag-react ba yung mga tao? Hindi rin naman. Ayun, so parang feeling ko yung, it's a myth, it's a myth. Nung una, parang sinasabi nila, kailangan magsalita na ni Amy para tungkol sa kapatid niya. Pag nagsalita siya, gagalaw ang mga tao. She already did. May gumalaw ba? Wala rin naman. Hindi rin talaga. Ang problem kasi sa mga Pilipino, we try to put the obligation to someone else. Na, hindi, gawin mo yan. Pag ginawa mo yan, lalabas sa mga tao, ganyan. Pag ginawa mo to, at ganyan, lalabas sa mga tao, ganon. We try to put the obligation to someone else. And pag hindi nila ginawa, it becomes an excuse for us na, hindi, kaya hindi naman lumabas kasi hindi naman niya binigay yung Kaya hindi naglabas yung mga tao. Yung mga ganon. I think ako sa totoo lang, ayoko nung ganon na hindi ako agree sa ganong mindset, Joyful Mori. Kasi, wala ka naman talaga aasahan kahit sino For me, kung lalabas, lumabas. 'Di ba? And not because of, merong proof ng pag-a-addict, ganyan. Lalabas ako dahil sa pambababoy ni Bongbong Marcos dito sa bansang Pilipinas. Yung pagiging addict niya and everything is just one of many reasons.